What's up mga ka-LM? Ngayong araw ang launching date ng pinakabagong maxi scooter na nilabas ng QG Motor. At ito nga po ay ang pinakabagong Fortress 160. At ngayong araw ay aalamin natin kung gaano nga ba kaganda ang maxi scooter na ito. Excited na ba kayo? Tara! Unahin na po natin ito pong kanyang physical appearance dahil talagang very attractive itong kanyang dating. Naka V-shape design dito po sa harapan and then pointed po yung kanyang nose. Nagkaroon po siya rito ng extension na matte black cover para po dito sa kanyang headlight. Silipin naman po natin itong kanyang main light. Wow! Napakaganda talaga nitong kanyang headlight dahil ito po ay gumagamit ng dual projector lights, kaya asahan natin na napakaganda talaga at napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw. At dito po sa bandang gitna nagkaroon ng butas rito at nakalagay naman po rito ito pong kanilang QG Motor na emblem. At ito pong kanyang visor is clear color po siya. Nagkaroon po siya rito ng cutaway design. At ito po is hindi po siya adjustable. Ang kagandahan naman po kapag mayroon po tayong ganyan kalapad na visor is nakakalis po yan ng patig pagdating po sa mga malalayong biyahe. At very attractive din yung pagkakaposisyon nito pong kanyang turn signals dahil napakahaba. Nandirito po siya sa bandang itaas. At dito naman po sa kanyang side face profile, napaka-bulky, no? Kasi nga maxi scooter na po yung kanyang dating. Naka-emboss tong part na to, may deep lines, may minimal decal lang po rito na silver tsaka black. And then mayroon pong makikita rito sa gitna na emblem na bilog na QG Motor. Silipin naman po natin ito pong kanyang front suspension. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte gray yung kanyang color. May added reflector lights naman po rito na bilog magkabila para added visibility naman po pagdating ng gabi. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design along with two-pot caliper na matte black color. QG Motor po yung kanyang brand name. At ito po pala ay naka-cast wheel. At ang sukat naman po ng gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ang kanya naman pong stock tires pang city riding condition. Well, dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Well mga ka-LM, naka-activate to kaya susubukan natin siyang buksan. Yan, so antayin lang natin dahil aking inon. Nakalagay po dyan sa kanyang screen display QG Motor. Nag-activate na po siya. Colored na po itong kanyang meter panel display. At ang kagandahan niyan, mayroon na po itong tire pressure monitoring, which is namomonitor na po natin yung hangin dito sa harapan. Sa front natin, mayroon po tayong 28 PSI. Habang sa likuran naman po is mayroon po tayong 32 PSI. Nandirito na po lahat ng mga full detailed information na kinakailangan nating malaman dito po sa pinakabagong Fortress 160 na maxi scooter. At ang kagandahan niyan ay equipped na rin po ito ng Meracas or mirroring na kung saan ay pwede po nating i-connect ang ating mga gadgets like mobile phones and then matatransfer po natin yung mga activities na ginagawa natin sa ating mga cellphone dito po mismo sa kanyang meter panel display. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar, actually napaka-flawless tignan. Ang kinis, no? Kasi nga naka-naked po siya. Papunta naman po tayo rito sa kanyang mga button selector. Dito po sa kaliwa, mayroon po siyang passing light. Mayroon po siya ritong enter and then select para naman po ito navigator para po dito sa ating meter panel display. At mayroon din po itong high beam and low beam, included na po rito sa left. Ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Pakinggan natin yung kanyang horn. Diba? Maganda na rin po yung kanyang stock horn. Malakas na rin po siya. At ngayon naman sisilipin naman natin itong kanyang headlight dito sa harapan. Ang makikita natin dyan, ito pong kanyang dalawang split na daytime running light. Napaka-forma, no? Ngayon susubukan naman nating buksan para makita natin itong kanyang headlight. So start natin. Yan, umandar na yung ating pinakabagong maxi scooter. Silipin natin ang kanyang light display. Wow, napakaangas.
Gaya ng sabi ko sa inyo, ang ginamit po nila rito is dalawang projector lights. Yan o, parang spider yung kanyang mata. At talagang napakaliwanag po ng buga ng kanyang ilaw at napakaporma po ng dating nitong pinakabagong maxi scooter na ito. Ngayon sisilipin naman po natin ito pong kanyang turn signals. So activate natin. Dito yung kanyang selector. Tayo rito sa harap. Wow, very visible talaga ito pong kanyang turn signals dahil napakalapad at napakahaba. And then nakaposisyon na po siya dyan sa may itaas. Silipin natin yung kanyang tail light kasi naka-activate yung scooter natin ngayon. Wow, napaka-forma po nitong kanyang tail light design. Napakalaki ha, very visible nito pagdating sa daan, day or night time. Naka-X design po siya, and then dito po sa bandang gilid, nandirito naman po itong kanyang turn signals. At sa magkabila, ito po yung kanyang nagsisilbing brake light. So, balik tayo rito sa harapan. Gamitin natin itong kanyang hazard para makita natin lahat ng kanyang full lighting system na gumagana. Wow, napakaganda. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na naghahanap ng maxi scooter, no, available na po itong pinakabagong QG Motor Fortress 160. At mamaya i-share ko sa inyo at sasabihin ko yung price nito. Pagdating naman po rito sa kanyang preno dito po sa likuran, adjustable na rin po. So ang kagandahan niyan, pwede po nating i-adjust depende po sa gagamit, kung mahaba or maikli yung kamay ng gagamit. Mayroon na rin po siya ritong park brake lock for safety purposes na hindi po dadaos-dos itong ating motorcycle pagdating po sa incline or decline parking situation. At dito naman po sa kabila, mayroon na po itong auto stop start system. At ang kagandahan, ito po is dual purpose dahil nga po itong scooter na to is mayroon na rin po siyang sport mode. So masiselect mo po yan using this selector. So ito po, nagkaroon po siya ng dual mode. So yung una po is normal lang po siya. Pero yung isa, pag inyong inactivate yung kanyang sport mode, is nagkakaroon po siya ng additional na torque at power. Kaya talagang mas mabilis at mas malakas ito pong ating bagong QG Motor Fortress 160. At dito naman po sa bandang gitna, nandirito naman po itong kanyang hazard at ang kanyang electric starter. At ito naman pong kanyang front brake is adjustable na rin po siya. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang ignition. Napakaganda rin, no? Silver color, yayamanin yung kanyang dating. At ang kagandahan niyan, syempre, effortless na rin yung ating pag-activate ng ating scooter. Gaya nito, 'di ba? Papindot-pindot ka na lang pag gusto mong buksan ang inyong scooter. Unlike other motorcycle, 'di ba? Kasi nga yung mga traditional is gumagamit pa tayo ng mga mechanical key. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Kaya very accessible talaga. Ngayon naman silipin natin itong kanyang fuel tank. So lalagay lang po natin siya sa open, tapat lang natin, and then just press fuel. Ayan, so nagbukas na siya. So ito po pala ang ating Fortress 160. Pagdating po sa kanyang fuel tank capacity, ito po ay mayroong 8 liters. And then mayroon po siyang fuel consumption na 45 km per liter. So napakatipid, no? Sarado muna natin. At very attractive din yung dating at pagkaka-design nitong kanyang pillion board. Dahil nagkaroon po siya rito ng rubber cover on top na anti-slip. So subukan nating sakyan para malaman natin kung spacious ba. Sakto lang ba yung ating mga paa. Ayan, saktong-sakto lang naman mga ka-LM. At ang kagandahan nito, pag ganitong mga maxi scooter is mayroon po silang footrest extension. Ayan, oh, pwede nating iunat yung ating mga paa. So ito naman po, lispatig naman po to pagdating po sa mga malalayong biyahe. At ang atin pong pinakabagong QG Motor Fortress 160 ay meron pong 755mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para naman malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, ito po ay naka-center stand. Bababa ko lang ng bahagya. Ayan. Anyway, mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". So yun na lang po yung ating gagawing reference. At ito, kitang-kita naman natin, no? Lapat na lapat yung aking foot into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable po ito para sa mga kababayan natin na 5'6" in height. At dito pala sa bandang gitna, no? Nagkaroon pala siya rito ng carbon finish. Well, napakabigat ng kanyang dating. At ito po, mayroon po siyang two-tone color combination. So matte black po tayo rito. May carbon finish tayo rito sa bandang ibaba. And then, mayroon po tayong gray color. At minimal decal lang po yung makikita natin dito. Dahil mayroon po tayo ritong gray color along with black na lining. At dito naman po, naka-intact or nakalagay ito pong
kanyang model name na Fortress 160. So 3D emblem po ito. So ang kagandahan niya, very attractive para sa ating mga paningin. At ito naman po yung kanyang pillion step para sa ating back rider. So chrome color, not fadable. At ito naman po yung kanyang side stand. At ang kagandahan niya, na-equip na rin po yan ng side stand engine cut-off switch, na kung saan kapag naka-engage po yung kanyang side stand ay hindi po aabante or mag-ooperate ating motorcycle. Sa ganung paraan ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po nitong side stand. At nandyan naman po yung kanyang center stand. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang engine design. Ito po yung pinaka-interesting dito sa motorcycle na to dahil may panibagong features itong kanyang engine. Well, tignan muna natin itong kanyang engine. Ang kanyang engine cover, nagkaroon ng two-tone color combination, matte black and then silver. At may nakalagay naman po rito naka-intact na QG motor. At ito pong kanyang airbox filter cover, matte black. At ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-LM. Naka-hybrid po yung kanyang engine design. So ano nga ba yung benefit ng hybrid? So mayroon po itong tatlong features, yung pagiging hybrid ng panibagong maxi scooter na ito. Unang-una, pag ito pong ating maxi scooter or QG Motor Fortress 160 ay tumakbo ng 60 kph and above, ay mag-a-activate po itong kanyang power assist. Sa ganung paraan ay nakakatipid ka po sa pagkonsumo ng gasolina, o di ba? Kasi nga tinutulungan na po ng power assist yung ating engine. And then pangalawa, nagkakaroon po siya ng additional na torque. Kaya pagdating po sa mga biritan or akyatan, mas lumalakas pa itong ating maxi scooter. At pangatlo, nagkakaroon din siya ng additional na speed. Wow! 'Di ba? Full package. Yan ang kagandahan po ng hybrid na engine design dahil nga mayroon na po siyang power assist. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang pinakabagong QG Motor Fortress ay mayroon pong 160 cubic centimeter engine displacement. At ito po ay mayroong single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay liquid cooled. At ang kagandahan niyan is hybrid na po itong kanyang engine design. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 12 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 15 Nm at 6,000 RPM. Mapunta naman po tayo rito sa design ng kanyang upuan. Napakaganda po ng design ng kanyang upuan. Very premium looks yung kanyang dating. Dahil ito pong kanyang set cover is nagkaroon po siya rito ng matte black and then anti-slip po siya. Ayan o, hindi kayo rito dudulas kahit umulan. Two-tone color combination, silver and then matte black. At naka-emboss tong part na to, mataas po yung upuan ng ating back rider. Napakagandang level niyan. And then yung kanyang pagkakatahi, very durable po siya. Ngayon naman sisilipin natin yung kanyang underseat compartment kung gaano kaluwag. Press lang natin tong set, ayan, nag-activate na po. Buksan natin ito pong kanyang underseat compartment. Wow! Marami na din po kayo ritong mailalagay na personal belongings. Although hindi siya ganun kalakihan, no? Kasi nga dito po naka-install ditong kanyang battery. Unlike other motorcycle kasi na nasa ibaba, so pagdating po ng mga baha or malalim na tubig, pwedeng abutin. Pero ito po kasi is nilagay po nila rito sa itaas dahil nga alam natin dito sa Pinas pagdating ng rainy season ay baha ang kalsada. Well, napakaganda pong idea niyan yung kanilang ginawa rito. At ito pong kanyang grab bar, napakakapal, no? Masasabi natin na matibay talaga. And then silver color naman po yung kanyang kulay. At ito po, detachable po ito. Kapag atin pong tinanggal, ito pong nandirito sa gitna, ay converted na po siya as base plate. Kaya pwede na po tayo agad maglagay ng top box dito po sa kanyang built-in na grab bar. Yun ang kagandahan niya, no? Hindi mo na kailangan mag-aftermarket. At silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Ito yung kanyang taillight. Buksan natin ulit para mas ma-appreciate nyo yung kanyang lighting system. So on lang natin, activate natin, and then antayin lang po natin ng bahagya. Ayan. So napakaganda rin yung kanyang screen display, no? Colored. And then start natin. Yun. Silipin naman natin ngayon ito pong kanyang taillight. Wow, napakaganda, di ba? Naka-X design po itong kanyang taillight. And then dito po nakaposition yung kanyang mga turn signals. Kaya very visible talaga. Patayin muna natin dahil medyo maingay. Balik tayo rito sa likod.
Dito po sa bandang gitna, mayroon po siya ritong added reflector lights para visible pagdating ng gabi. Itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender ang nagsisilbing kanyang plate holder. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. Ayan. So coil spring po na glossy black yung kanilang ginamit. At ang kagandahan niyan, adjustable po siya. Ayan, oh. So pwede natin siyang babaan or itaas depende po sa road condition and din sa bigat ng gagamit. At napansin ko lang, mayroon na rin po pala siyang integrated dito na mud guard. Ayan, oh. So protection po siya sa mga putik para hindi po madumihan ito pong other body parts nitong ating maxi scooter. Dumako tayo rito sa kabila. Silipin naman natin itong kanyang stock pipe. Wow, ang ganda rin, no? Two-tone color combination. So gray and then matte black, nagkaroon ng butas sa harap hanggang rito sa gitna. And then napakakapal din po nitong kanyang stock pipe. Ang kanyang tip is matte black lang din at meron po siyang single exhaust. At pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa likuran, ito po ay equipped with single rotor disc brake and then along with matte black color na single pot caliper. At ang mga sukat sa gulong, silipin natin kung gaano kakapal itong kanyang gulong rito sa likuran. And then ito po pala is naka cast wheel po siya. Ang kanyang sukat ng gulong rito sa likuran is meron po siyang 130 by 70-13. Wow, napakakapal. So ang advantage naman po ng isang scooter or motorcycle kapag makapal po yung kanyang mga gulong is nakakapagdagdag po yan ng added stability in any road condition. Ang masasabi ko lang overall pagdating sa kanyang physical appearance, napakalupit at napakaganda nitong bagong labas nila na QG Motor Fortress 160. And then yung features, ha, grabe, talagang wala kang masasabi dahil yung mga features na nilagay nila rito full pack na, talagang kapaki-pakinabang. Ngayon alamin naman natin yung presyo nito pong ating QG Motor Fortress 160. Anyway, ang bigat po pala ng motorsiklong ito ay may bigat po na 138 kilograms. And then pagdating naman po sa kanyang braking system, dito po sa harap hanggang dito sa likod is equipped na po siya ng ABS, also known as anti-lock braking system. Ngayon naman yung kanyang ABS, once po na pinihit nyo yung preno dito sa harapan, hindi po maglalak itong ating rotor disc brake dito po sa ating caliper. So ang kagandahan yan, hindi po magi-slide itong ating scooter pagdating po sa biglaang preno. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At bukod dyan, kompleto to mga ka-LM, mayroon na din po itong TCS. So yung TCS naman, also known as traction control system. Dito naman po sa bandang likuran, dito sa ating gulong, mayroon po tayo diyang tracking device na kung saan ay binabantayan niya po yung pag-ikot ng mga gulong magmula dito sa harapan. At kapag na-detect niya po na mag-o-overlaps yung ating mga gulong, ay agad niya pong pagpapantayin yung takbo ng gulong dito sa harap at likod para ma-prevent po natin na ma-slide ang ating scooter. Wow! Very advanced. Napakaganda talaga nitong kanilang Fortress 160 ng QG Motor. At ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung kanyang mga glove box. So dito po sa kanan, press lang po natin dito, buksan natin. Very spacious naman po itong kanyang glove box. So pwede po tayo rito maglagay ng ating mga gloves or coins. Sa kabila naman po, silipin natin dito sa left side. Just press lang din. Saktong-sakto, spacious po. Nandito pong kanyang remote para po sa ating ignition. Napaka-forma, no? So, dalawa po yan, syempre. And then, ayan, maluwag po siya. So, pwede tayong maglagay rito ng mga mobile phones, no? Etc. At ang kagandahan yan, mayroon na rin po pala siyang built-in integrated na USB charging port. At ang kagandahan yan, mayroon na tayong USB-A at mayroon pang Type-C. So optional po siya, mayroon tayong normal charging at mayroon po tayong fast charging. Kaya yung mga mahilig pong mag long rides, no, nothing to worry about. Dahil pwede po nating i-recharge yung ating mga dalang mobile phones or gadgets anytime, anywhere. So napakadaming advantage ng maxi scooter na ito. Wow, napakaganda. Ngayon naman,
I-reveal na po natin yung presyo. At ang presyo po ng ating pinakabagong QG motor Fortress 160 ay meron po itong SRP na 149,900 pesos. At since bagong labas pa lang po ngayong araw ang pinakabagong maxi scooter na ito ay meron pong promo price na less 10,000. Kaya ito po ay nagkakahalaga na lamang po ng 139,900 pesos. At included na po lahat dyan pati yung insurance at LTO registration for 3 years. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 53,733 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,430 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong pinakabagong QG Motor Fortress 160 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Bristol Perris Boulevard, Dagupan City, Pangasinan. At ang kanila pong operation time para sa mga kababayan natin na nais magpunta rito ay starting 8:30 AM until 5:30 PM. At available na po rito ang pinakabagong QG Motor Fortress 160. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na!